Is good. Batiin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, welcome to Macau. Welcome to Macau. Is good. Again, we are thankful dahil may mga dinala po ulit ang ating Panginoon dito. And lagi po nating huwag kakalimutan yung mainit na pagtanggap. Amen? Dahil alam naman natin na andun yung homesickness nila, no? Na homesick sila kapag napupunta sa ibang bansa. Pero pag nakakasama sila ng parang mainit na pag-istima, naisip nila na, para naman pala akong nasa sarili kong family din. Okay? So again, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Pastor Edwin. And ito po ay isa pong I have a humble local church here. Ang pangalan po ay Living Word Bible Center. And every Friday, meron po kaming ginagawang pag-aaral. Isa po ito sa aming discipleship training. So tonight, ang aming pag-aaralan, ng ating pag-aaralan again, is lesson 2 po sa ating TISOM. And the book that we are studying is the book of our pastor who visited us here before from Pangasinan, Pastor Jim Malaso. At ang title nga po ng libro niya is Marriage and Vision by the Master. So we are now on our lesson number 2. So the title of our lesson 2 is called Features. So ano daw po ba yung katangian or character ng isang biblical marriage? Again, yung biblical marriage na in-institute ng ating Panginoon, it has 3 distinct character. Makikita po natin dito, no? So ano daw po yung tatlong katangian na yon? So the 3 features, it involves living, cleaving, and weaving. So before we continue, may I ask everyone, tayo po lahat ay panandali ang manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po muli sa panibagong gabi, araw, sa kapahingahan po, Panginoon, sa iyong dakilang presensya, O God. We ask, Lord, that you grace us with your presence. Samahan niyo po kami. Gabayan. Lord, ano man po ang aming kakulangan, nagawang pagkakamali, we are submitting to you ourselves and asking for forgiveness, O God. Lord, turuan niyo po kami sa inyo pong mensahe na aming pinag-aaralan, yung libro po ng aming pastor. Ikaw po maghayag ng iyong salita. Bless the word that we're about to receive. Bless your people, even po ang aming mga online viewers at yung mga padating pa lang. Ingatan niyo po sila. At kung sila man po ay hindi makakarating, bless them, Lord, sa kanilang tahanan. Salamat po muli. We give you all the praise, the glory. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So po, makakaupo po ulit tayo. And again, ang marriage po is an institution. It is instituted by God. Pag sinabi mong institution, it is governed by set of rules, regulations. Meron po itong mga kailangan nating sundin o pumapaloob na batas po dito. And thankfully, hindi tayo pinabayaan ni Lord na basta mag-isip na lang o maghula, ano ba ang dapat naming gawin at kami ay nag-asawa na. Okay? So, dito po, pinakita sa atin ng ating Panginoon kung ano yung rules sa marriage, pinaloob niya ito sa mismong scriptures, sa salita niya. No? So, God has provided us the answers kung ano daw po yung rules sa marriage. Kaya nga, kung gusto mong pumasok sa pag-aasawa, kailangan alamin mo kung ano yung rules and regulation bilang mag-asawa. Okay? So, dito po, makikita natin ang rules is nakalagay sa Bible, sa salita ng Diyos. And sadly, many couples hindi alam ito. Okay? Yung po bang hindi nila nasusunod and sinusunod lang nila, they follow just whatever they wanted to think. Diba? Sino po rito ay nakarinig na
gusto mo ko, gusto kita, magsama na tayo. Hanggat hindi pa sila kinakasal. Okay? O kaya, kasal ako sa Pilipinas, kasal ka sa Pilipinas, wala namang problema. Basta nagkakaintindihan tayo, wag lang malalaman. Kaya, pag ganito po ang nangyayari, nakikita po natin na hindi nasusunod kung ano yung nakalagay doon sa rules and regulation ng ating Panginoon, then alam po natin, marami po ang mangyayaring hindi maganda. Kaya marami rin po nasisirang family. Dahil hindi nila nakikita yung ano po ba dapat yung gagawin natin as a married couple. Okay? So, again, many relationship failed because they do not abide in the first place kung ano po yung in-institute ng ating Panginoong Diyos. Kasi siya ang nagtatag nito eh. So, kailangan alam natin kung ano yung gusto niyang mangyari sa isang couple. Okay? So again, as we have said in our first lesson, the marriage that God has designed is a monogamous relationship between a male and a female, and it will be characterized by living, cleaving, and weaving. So ito po ang 3 features na makikita natin sa isang kasal. At ito po yung pag-aaralan natin sa gabi po na ito, no? Kaya 3 daw po dapat yung nangyayari sa dalawang gustong magsama. Ano po yun? Living, cleaving, and weaving. Tingnan nyo po ito sa ating passage. Sabi po sa Matthew 19, 5-6. Jesus said, therefore, ito pa lang makikita mo na, a man, una, anong gagawin niya? Shall leave his father and his mother. Tapos, pangalawa, cleaving and hold fast to his wife. Kakapit siya ng matinding kapit. Hindi siya bibitaw. Both of them, hindi po nila bibitawan yung sarili nila, no? And then, number 3, weaving, and the two shall become one flesh. Mag-isa na lang. Pati isip nila, halos, ito na po ang nangyayari sa isang mag-asawa. Nag-unite na po yung kanila pong dalawa na pag-iisip, na buhay, nagiging isa na lang po. Okay? So, our number 1 feature in marriage, pag-aralan po natin, is living. Okay? So, marriage involves leaving your parents. Kapag gusto na po nating lumagay sa tahimik, lalo na po kung doon po sa mga dalaga pa dito na nakikinig, kailangan bumukod. Okay? Kapag po tayo ay mag-aasawa na, ay dapat ang kailangan natin gawin ay bumukod. Iiwan na natin yung ating mga magulang. Kailangan daw po, bubukod na po tayo. Ito po yung unang rule. Hindi sinabi ng tao. Ito ay sinabi ng Diyos. Kailangan kang bumukod. We are to leave our parents. Okay? At times, mahirap po itong gawin, lalo na kung nakasanayan mong kasama ang iyong magulang. Parang, ayaw mong umalis. But whether we like it or not, we had to leave our parents. Ang sabi po sa libro, leaving your parents means that from the moment your marriage is consummated in holy matrimony, your relationship with your parents and in-laws should be radically changed from authorities to advisors. Okay? So the moment daw po na tayo po ay bumukod na, humiwalay na sa ating mga magulang, then yung ating yung role ng magulang natin, nagbabago na rin ito. Dati sila po yung authority natin, sila po yung nagde-decide sa atin. Ngayon po, the moment na tayo ay mag-asawa, pupunta na ngayon sila sa likod. Sila na ngayon yung tagapayo na lang. At tayo po, bilang mag-asawa, tayo na po yung magde-decide kung ano po yung ikagaganda ng ating family. Again, walang masama na makinig sa payo ng magulang. Okay? Most of the time, you need that advice. Kasi po,
sabi nga nila ay, papunta pa lang tayo, pauwi na sila. They have been given a lifelong wisdom by God. So, maganda na makinig sa mga payo nila, mga advices nila. But then, kailangan makita natin, we are to practice now our own prerogative. Na ibig sabihin, Tay, Nay, kahit na magkamali ako dito, pagkakamali ko ito. I will learn from that mistake. Pero kailangan po ay pag tayo ay mag-decide kung ano yung gagawin natin o magbubukod na tayo, yung ating desisyon kailangan ang mangyari sa ating gagawin sa ating family sa ikabubuti ng ating family. Amen? So, obedient pa rin tayo sa ating mga magulang. Nakikinig pa rin po tayo kasi yan po yung utos ng ating Panginoon. Pero hindi na dun sa point na pati yung pagpapamilya natin ay nakasalalay pa rin sa kanila. Na inaasa pa rin natin sa kanila kung ano yung gagawin natin sa ating mismo sariling family. Okay? So again, tagapayo na lang po sila. So paano kung hindi natin maiwasan ay nasa poder pa rin daw tayo ng ating mga magulang? Kasi po, di po ba minsan hindi natin maiwasan na nakasama pa rin natin sila, na hindi agad tayo makapag-decide na bumukod. Wala namang problema, pero huwag mong patagalin. Meaning to say, kailangan may plano ka agad na gawing mag-independent o bumukod ka. Hindi po pwede na, 10 years ka na, 15 years ka ng kasal, andyan ka pa rin. Kasama mo pa rin yung magulang mo. Okay? Nakuha po ba natin, no? Amen. So, yan po yung first rule. And then, kahit daw po na nasa poder na tayo ng ating magulang, kapag may asawa na tayo, again, yung role ng ninyong dalawang mag-asawa ay kayo na yung nagdidesisyon. At ang magulang, sila ay tagapayo na lang. Okay? Kaya minsan po, di po ba, minsan nagkakaroon ng conflict ang mag-asawa kasi minsan di maiwasan, nakikialam din ang magulang. Ngayon, nasasaktan ng magulang pag hindi niya nakikita yung role niya na dati ito naman ang ginagawa niya sa anak niya, pero dapat maisip nila na hindi na ito ngayon. Nandun na sila sa likod. Tagatingin na lang. Tagapayo na lang. At sila na mismo, sila pong dalawang mag-asawa, sila na yung gagawa para sa kanilang inumpisahan na family. Okay? So, ano pa po, no? Leaving your parents also means that you should no longer depend on them. So, wag na daw po nating iasa sa ating mga magulang yung ating pagpapamilya. Ibig sabihin po, retired na sila, hayaan mo sila mag-enjoy ng retirement nila. Tapos na yung panahon ng paghingi mo ng baon. Okay? So, ito daw po, no? You should be taking full responsibility for your own life. This involves taking full responsibility over your physical well-being, finances, emotions, and spirituality. So kapag nag-decide tayo na bumukod na, then kailangan magpursigi ka na itaguyod mo yung sarili mo pamilya. Okay? And then always remember, kapag tayo daw po ay bumubukod, hindi po dahil sa bumubukod na tayo ay wala na tayong pakialam sa magulang natin. Hindi po. Kung sana bahala ka na. Hindi po. Hindi po yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kasi binigyan tayo ng ikalimang utos Ipinaloob niya po yun sa 10 Commandments, no? Ano po yung ikalimang utos? You shall honor your father and your mother. So we honor them for life. Habang nabubuhay sila, you honor your parents. Di ba kahit na sumalangit na ating magulang, you still honor them. Di ba? Niisip mo pa rin sila. Kaya nga daw po, kapag tayo po ay bumukod na, hindi po ibig sabihin ay pinababayaan na natin ang ating magulang, lalo na kapag matanda na sila, tayo naman ang mag-aasikaso sa kanila. Okay? Mag-aalaga. That's why, leaving your parents does not mean abandoning or forsaking them. Okay? So, naintindihan po natin, no? Number 1 rule,
or features ng biblical marriage is leaving your marriage involves leaving your parents. Okay? So next po na feature of marriage is cleaving. Ito po yung sinabi natin Panginoong Jesus, no? So marriage involves cleaving to each other. So ano daw po ibig sabihin ng cleaving? Ibig sabihin po nito is pinag-isa na daw po tayo ng Diyos. Hihiwalay ka sa magulang mo at pupunta ka sa asawa mo. Ibig sabihin po, didikit ka ngayon sa asawa mo. Nakuha po ba natin, no? So yung pagdikit po na yan, it is for lifetime. Okay? Ano man daw po ang mangyari ay iisa na kayo. You are bonded for life. Okay? Kaya kailangan maisip na natin ito, no? Na nakakapit na tayo ng mahigpit. Hawakan mo nga ng mahigpit yung asawa ninyo, no? Hindi nga po. Kung may asawa kayo mamaya, pag uwi nyo, hawakan mo nga ng mahigpit, no? Nakakapit na daw po tayo. Nakakapit ka sa asawa mo, nakakapit siya sa akin, ako sa kanya, tapos ano man daw ang mangyari, hindi kami bibitaw. Amen. Okay? Ito po yung ibig sabihin ng cleaving. Kasi yan po yung vow ninyo eh. Diba? That is your vow. Diba? Ano po sinabi ninyo? For better or worse. Gumanda man yung buhay namin, dumaan man kami sa pagsubok, hindi kami bibitaw. Kasi magkasama kayong dadaan dyan. Diba? Yumaman man kami, o maghirap man kami, hindi po maalis yung pagkadikit ng Diyos sa amin. Yan po ang sinasabi dito. Kahit nga daw magkasakit tayo, magkasakit yung bawat isa sa atin, again, we are bonded by that union. Okay? So, cleaving to each other means that the couple must commit to be faithful to each other regardless of what happens to their marriage. So, yan yung pangako ninyo sa bawat isa sa harapan ng Diyos. Nangako kayo, naman ang mangyari, ay you will be faithful. Kaya nga po, cleaving also means na I will be faithful to my wife, lalo na po sa area ng sexual purity. Okay? Ito po yung ibig sabihin dito, na pwede tayong matukso sa iba. Di po ba? Marami po ang tukso na pwedeng mangyari sa buhay ng mag-asawa. Pero, lagi daw nating isipin na ang katawan daw po natin ay sa asawa mo lang. Okay? Ano po yung sabi sa Hebrews 13:4, no? Sabi po dito, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. So kahit ano daw po yung ganda na tingin niya sa kanyang sarili, sinabi niya sa iyo, wala na, sasabihin mo sa kanya, wala nang mas gaganda pa sa asawa ko. No? Kasi po pwede niya sabihin sa iyo, ang ganda-ganda ko. Pero dapat daw, iniisip natin, sa mata ko, wala nang gaganda pa sa asawa ko. Okay? Kahit tumanda man siya, kahit pumuti man yung buhok niya, kumulubot man yung balat niya, wala nang mas gaganda pa kaysa sa sarili daw nating asawa. Okay? Tapos sabihin mo, kahit nadagdagan pa siya ng timbang, Ouch daw. Basta tumama doon sa kahit madagdagan pa ng timbang, sabihin mo sa sarili mo, more for me. Diba? Parang ano yan parang Macau lang yan Di ba yung Macau dati maliit lang. Tapos, nadagdagan, nagkaroon ng reclaimed lands, di ba? Kaya gumandang Macau Dati po, napakaliit lang ng Macau. Ilang minutes lang namin binibisikleta yan. Nung ako'y siguro 10 years old pa lang ako dito noon. Wala pang mga reclaim, wala pang wheel, wala pang hoipan, wala pa po. Napakaliit lang ng Macau. Wala pa po, puro reclaim lang lahat yan. Kaya parang asawa natin yan, na dati ay payat, pero ngayon marami nang dinagdag, pero again, sasabihin mo pa rin, more for me. Di ba? So ito po, no?
So, tingnan niyo po ito, no? Tingnan niyo po, no? Look at Proverbs 5:18 to 19. No? Just imagine kung ano po yung gustong i-describe ng writer. No? Sabi po rito sa Proverbs 5:18 to 19, let your fountains be blessed and rejoice in the wife of your youth. Ano po ba yung fountain? Di po ba kapag, bahala tayo mag-isip, di ba kapag nakakita ka ng fountain, sino rito yung tuwang-tuwa? Ay, ang ganda, may fountain, di po ba? So, ito, inahintulad siya na siya daw yung fountain, let your fountain be blessed. So, mag-isip tayo kung ano yung fountain na natutuwa tayo kapag nakikita natin yung asawa natin, nag-i-enjoy tayo, no? Kaya nga sabi dito, mag-rejoice daw tayo. Rejoice, sabi, in the wife of your youth. So, alalahanin mo, ngayon, nung una kayong nagkita, nung una mo siyang nakita, no, kung paano ka nabighani sa kanya. Di ba? Di ba? Ang saya-saya mo nun, makita lang siya, tapos hindi ka pa nga makatulog, hindi ka makakain. Di ba? Ito yung umaga gabi, iniisip mo siya, tapos nung sinagot ka na niya, di ba? Ang saya-saya mo nung sinagot ka. So, dapat, ito daw po yung niisip natin. Tapos, di ba, nag-date na kayo noon. Tapos, nung nag-date na kayo, nag-umpisa na kayo nangarap. Di ba ba? So, iniisip nyo na kung ano yung gusto nyong umpisahan. So, wag daw po natin kakalimutan yun. Kaya nga sabi dito, rejoice in the wife of your youth. A lovely deer, a graceful doe. Tapos, tignan nyo po ito, no? Let her breast fill you at all times with delight. Na kapag tinitignan mo siya, di mo ba? Hindi ka pa rin makapaniwala na katabi mo na ngayon. Na dati pinapangarap mo lang, ngayon katabi mo na siya. Nayayakap mo na siya. Pagising mo, siya pa rin yung kaharap mo. Di mo ba? Di ba? Ito yung sinasabi rito. Sana all sabi ng dalaga natin. Tingnan nyo, no? Sabi dito, be intoxicated always in her love. Tingnan nyo, ang sabi dyan, be intoxicated. Ano mo ibig sabihin niya kung ipaparaphrase natin sa Tagalog? Magpakalunod ka sa kanya. Diba? Oh, habang kayakap mo siya, gusto mo, di ba? Lunod na lunod ka na. Okay? Ito po yung sinasabi dito. Nakikita niyo po ba yung expression ng author? Di ba? So, cleaving to each other also means that you need to begin recognizing that the priority of human relationship in your life is your relationship with your spouse. So, meaning to say, ang asawa mo, your wife or your husband is now your number one priority. Okay? Hindi po siya mas ahead sa iyong magulang o sa iyong anak. Siya po ang iyong priority. Ibig sabihin, mas matimbang po yung ating mga asawa kaysa sa ating magulang or kahit sa ating mga anak. That is biblical. Kaya we need to accept it or follow it. Kasi yung iba nagkakamali, nagkaanak lang, pinabayaan na yung asawa. Basta ako may anak ako, wala na akong pakialam sa kanya. Diba? Isang ganun yung maririnig natin Hindi daw po. Kailangan priority natin. Kasi even po sa ministry, di po ba may ministry tayo? Hindi po nauna ang ministry sa asawa. Okay? Ang asawa po muna bago ang ministry. No? So priority po natin yung ating asawa. Kaya ito po yung sabi ni Paul when he describes the role of marriage. No? Kasi po, when it comes to prioritizing sa ministry, sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 7, 32 to 35, sabi niya, I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the things of the Lord. How to please the Lord. So kung ikaw ay wala ka pang asawa, ito ngayon, priority mo, ang Panginoon, ang ministry, okay? So, but the married man is anxious about worldly things, how to please his wife. And his interests are divided, so nahati na daw. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be holy in body and spirit. But the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband. I say this
for your own benefit. Nakita niyo po, no? Instructions ni Paul para makita niya na kailangan binabalanse daw ng mga Corinthians brethren doon. Sabi po niya, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. So kaya kailangan daw po balanse po tayo. Tignan natin, ano daw po ba yung point of view ng ating Panginoon when it comes to marriage and ministry. Okay? So, hindi po pinagbabawal ng ating Panginoon yung ministry. Ang sinasabi niya lang, priority mo na asikasuhin yung asawa mo bago ang ministry. Okay? Busy ka nga sa ministry pero napapabayaan mo na yung asawa mo. Okay? So, ito po yung sinasabi dito. So, number 2 features of marriage is cleaving. Okay? So, again, ang last natin, number 3 feature is weaving. So, ito na po. Marriage involves weaving together. So, ang ibig sabihin lang po ng weaving ay nagkakaisa na kayong mag-asawa sa lahat ng bagay. Okay? Ito na nga po yung sinasabi natin na nagiging magkamukha na kayo. Okay? Tingnan mo nga asawa mo kung kamukha mo na siya. Okay? No? That is weaving. No? Di po ba nakita tayo ng gumagawa ng, ng bayong? Di po ba yung bayong, napakadaming parts ng tuyong dahon yan eh. Di po ba? Pero makikita mo, habang ginagawa yung bayong na yan, magulo yan. Maraming parts yan. Pero habang natatapos na siya, nagiging isang unit na lang. Isang bayong na lang siya. Made up of many parts of dried leaves. Di ba? So, ito po yung ibig sabihin ng weaving na lahat daw ng gusto ninyo, lahat ng pangarap ninyo, lahat ng aspirations ninyo sa buhay, nabubuo na po ito. Nagtatagpi-tagpi na, nagiging isa na po, no? Sabi po sa libro, as soon as the man and his wife are joined in marriage, they become one flesh. It is not only a sexual union that you became one flesh, but it is now every aspect of your life. So, ibig sabihin, yung ayaw ninyo, yung gusto ninyo, nagkakaparehas na ngayon. Magugulat ka lang na napapansin mo na lang. Di po ba? Dati, may nakita ka na, ay, ayaw ng asawa mo itong ginagawa mo na ito. Tapos, ito yung dating ginagawa mo, ito yung mannerism mo eh. Pero ngayon, dahil sa naisip mo na ayaw ng asawa mo, nababago mo na tuloy yung sarili mo para sa asawa mo. Vice versa, ganun din siya. Okay? So, ito po yung ibig sabihin. Ibig sabihin, nag-e-effort na daw po tayo. Kaya nga, lifetime po ito eh. Kung sakaling mag-fail ka ngayon, there is another day para baguhin mo yung sarili mo bukas. Okay? Kasi po, kailangan nating ayusin o yung goal natin, kailangan, ano ba yung ikabubuti ng asawa ko? Hindi na isipin ng asawa mo, ano ba ikakabuti? So nag-work daw po tayo. That's why weaving is a fitting description of marriage. Marriage is the weaving of two different persons. So once the marriage covenant is made, the couple commits to change and adapt to each other in order to reach unity in marriage. They should willingly adjust to each other's ways, preferences, attitudes, lifestyles, etc., until they reach the point where the husband becomes the male version of his wife and the wife becomes the female version of her husband. So nagiging isa na daw po kayo sa lahat ng bagay, no? Sa araw-araw, sa bawat anniversary, sa bawat dekada, mas napapalagay na yung loob niyo sa bawat isa. Okay? Hindi yung the more na matagal kayong mag-asawa na parang mas lumayo ng loob ninyo sa isa't isa. Hindi po. Kailangan mas lalo pong naging intimate kayo. Kasi siya yung defender mo At siya din, di-defend ka niya. Ito po yung role ng mag-asawa. Kaya nga di po ba, you build your life together. Diba? Yung sabi, as a family, we go on, we go all. Diba? Kung gagawin natin ito, gagawin natin lahat.
Kung mag-fail tayo dito, kasama mo ako mag-fail, pero ginawa natin yan as tayo po. No? Nagkakaisa tayo. Kaya nga po, again, di po ba, kapag sinaktan mo siya, parang sinaktan mo na rin yung sarili mo. Kasi, yun na yun eh. Yun na yung weaving eh. No? Kaya nga yung saya mo, saya na niya. Kasi yung tibok ng puso mo, tibok na niya eh. Nakukuha po ba natin, no? Na yung lungkot po niya, kapag malungkot siya, malungkot ka rin. Sino rito yung malungkot yung asawa niya, masaya naman siya. Hindi, di ba? Pag masaya yung asawa niya, masaya siya. Mapapansin mo, di ba, pag kami iniisip ka, tanong agad ng asawa, bakit ano yung iniisip mo? May problema ba? Diba? So, ito po yung nangyayari. Ito rin po yung sabi sa 1 Corinthians 7:4, for the wife does not have authority over her own body, but the husband does. So, pag mamay-ari ka na ng asawa mo, ng lalaki, pero, ikaw din. Yung asawa mo babae, pag mamay-ari ka rin. No? Kaya sabi rito, likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Okay? Kaya nga daw po yung intimacy natin sa ating asawa, lagi daw natin itong aalagaan. Kasi hindi mo po pwedeng awayin yung asawa mo, kasi again, parang inaway mo yung sarili mo. Okay? Living is a total commitment to work as one unit. Since the husband and wife are one, their individual concerns should no longer be for their personal needs only. Hindi lamang sa pansariling pangailangan na lang iniisip mo. Iniisip mo na yung kung ano rin yung pangailangan ng asawa mo. Okay? So anything that is good and will be beneficial for their partner should be flowing naturally from their hearts. So kung ano daw po yung nakakabuti para sa asawa mo, gawin mo. Kung ano yung nakakasama, huwag mo gawin. Okay? Ito po yung ibig sabihin dito. No? Living, cleaving, and weaving apply to all marriages. Ito po yung features o katangian na ginawa ng Diyos para sa lahat. Kapag sinunod daw po natin ito, then magiging maganda daw po yung pagsasama natin bilang mag-asawa kasi nakapaloob tayo doon sa disenyo ng Diyos na gusto po niyang mangyari para sa mag-asawa. Okay? So that ends our lesson 2. Okay? So next week po, ibibigay ko yung assignment ninyo. Nakalimutan kong i-print eh. Dahil nagka-pasyente ako eh. May nagpapalinis kanina. Siyempre, iniisip ko agad. Ito yung trabaho ko eh. Kailangan unahin ko to. kaya inayos ko muna po. Ano? Sige po, let us stand up. Tayo po lahat ay pray. Next Friday po ulit, lesson 3 na po tayo. Maganda po ito. Kaya kung masubaybayan po natin ay mas maganda po. No? So let us pray. Panginoon, maraming salamat sa natapos po na aming gawain, O God. Tunay nga po, Lord, na Ikaw po ang nagtayo ng institution po ng marriage, O God. And Lord, I just ask, Lord, that you continue, Lord, to bless our couples, O God, dito po sa LWBC Macau, O God. Ang kaaway gusto pong gumawa ng para ikasisira ng family. Kasi alam niya po na ikaw po ang nag-invento nito. Kaya nga, lagi niyang tinatarget ang mag-asawa, lagi niyang tinatarget ang family. But thank you, Lord, dahil kayo po ang aming Diyos na laging nandyan para ipakita sa amin ang kagandahan ng ginawa niyo pong disenyo sa isang family. That's why, Lord, I pray, Lord, that you continue, Lord God, to protect, Lord, our families, Lord, here in the church, especially in the church. Na makita po namin, Lord, yung vow namin na nung nag-uumpisa pa lang po kami, Panginoon,
na mangarap, na magtayo ng family, ay ikaw na po, Lord, ang nagbigay, Lord, ng katugunan sa lahat ng mga ito. That's why I pray, Lord, for your blessing, Lord, upon them, protection upon them. At kayo po, Lord, ang maging salamin namin, Panginoon, sa aming pagpapamilya, Panginoon. Lord, sa aming pong bansa, we continue, Lord God, to always have the opportunity to pray for our country. Napaka daming lumalabas na balita, Panginoon, na kahit kami, Panginoon, ay naguguluhan din. Pero alam po namin, O God, na kayo lamang po ang may hawak, Panginoon, ng sagot, Lord, sa aming mga katanungan, sa aming problema, sa aming hinahanap. Kaya sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang aming bansa. Ikaw po, Lord, ang mag-ayos. Ikaw, Lord, ang gumabay sa bawat Pilipino, lalo na, Lord, sa mga FWs. Lord, makita namin one day na maunlad na po ang aming bansa. Lord, hindi kami magsasawa, Lord God, dahil alam namin, Lord, na naririnig niyo, Panginoon, ang aming panalangin. Lord, kung paano maunlad ang ibang bansa na pinupuntahan namin, pinapasila namin, pwede rin naman ito mangyari sa aming bansa. Kailangan lang po talaga, Lord, ay makita namin yung righteousness na kailangan namin makita na ikaw po ang nagtuturo sa amin. Bless, Lord, our country. Bless, Lord, our leaders. Kung kinakailangan na ialis, ikaw po mag-alis. Kung kinakailangan, Lord, na may maglagay ka ng maayos na liderado, ikaw po mag-alis. Malaya ka pong kumilos sa aming bansa. Lord, ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, kung anuman pong gulo. Lord, spare, Lord, our country. Tulungan niyo po kami magkaisa. Pakita, Lord, kung paano, Lord, maging maayos ang aming bansa. Lord, bless, Lord, LWBC Macau, sa mga gawain namin, Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas. Sa araw po ng linggo, samahan niyo po kami, Panginoon, sa panibagong araw na aming pagsamba sa inyo. Paalala niyo po sa inyong mga anak na kami po ay magtipon-tipon for your glory. Lord, bless, Lord, the family, Lord, that we represent here in LWBC Macau. Even po ang aming mga family sa Mongolia, Lord, sa New Zealand, sa Amerika, sa iba-ibang lugar, Lord, ang aming bishop, ang aming mga kapasuran. Lord, ingatan niyo po at gabayan niyo po sila. Salamat po, Lord. Lord, sa aming mga kapatiran na walang trabaho, we continue to seek you, Lord, seek your favor, seek your will. Bigyan niyo po kami ng trabaho. Bless niyo po, Panginoon, ang kabuhayan po namin. Lord, naman po ang sakit at karamdaman na meron po ang aming mga kapatiran. Pagaling niyo po ito. Minsan pa po, Lord, use our life only for you. Bless our children here. Bless niyo po ang aming mga amo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po.